morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. The heavens declare the glory of God.
morning, Jesus! Ang ating mga seniors, ayan, glory, beauty, and grace comes from the Lord above. Thank you, Lord. Alam niyo po, isa sa pamamaraan para ikaw ay maging masaya, tumingin ka sa kapaligiran mo at tignan mo ang kagandahan ginawa ng Diyos. Hindi po yan nakabase sa kung ano ang itsura ng tinitignan mo. Oo, kasi kapag ka nakabase lang yan sa itsura ng tinitignan mo, di ba? Maraming mga bagay na makakasira. Oo. Huwag kang magbase doon. Magbase ka sa, look up daw, sabi ni Pastor, para makita mo ang kagandahan na ginawa ng Diyos. Ang pagtingin is not in the eye of the beholder, it's in the heart of the beholder. Thank you, Lord. Sige po, mananalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po. Araw-araw, punong-puno po ng pasasalamat ang aming puso dahil po sa kabaitan at kagandahang loob niyo po sa amin. Thank you, Lord, at lumipas ang maghapon kahapon na maayos po ang lahat, pati ang pakiramdam. Maraming salamat po dahil pati ang mga may sakit, nag-i-improve ang kanilang mga karamdaman, ang kanilang mga health, ang kanilang joy, lalong-lalo na, Lord, sa sitwasyon po nila. Ito ang nagbibigay ng comfort sa kanila. Maraming salamat po, Lord. Maski sa mga maliliit na bagay na ginagawa mo po sa buhay namin, nakikita namin ang pagkilos mo. At sapat na po yun, Lord, para mahirap man ang sitwasyon namin, may dahilan pa rin kami para magpasalamat sa iyo, Lord. At sa araw na ito, muli, Lord, ngayon pa lamang po, pinapasalamatan na po namin kayo sa pangungunan niyo po sa amin. Sa araw na ito, lalong-lalo na po dun sa lesson na aming pag-uusapan. Alam ko, Lord, ikaw ang mangungusap po sa amin. Kagaya ng lagi niyo pong ginagawa. Kaya po kami ay nagkakaroon ng guidelines kung paano po magawa ang kalooban ninyo dito sa mundo. Salamat po muli, Lord. Once again, speak, Lord. We are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. Thank you, Lord. Dito pa rin po tayo sa Romans 12:1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Thank you, Lord. Kahapon, inumpisahan na po natin, ito ang usapan natin tungkol sa discernment. At maraming salamat po dun sa mga kapatiran natin na nagme-message po palagi. Tungkol doon sa mga natututunan po nila. Alam niyo po, sa totoo lang, sabay-sabay po tayong natututo. Kaya nga po, di ba na kung napapansin po ninyo, pag merong lesson, ini-example ko sarili ko. Kasi unang-una nga po akong natututo. Hindi naman po porke kami ay nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi na po kami nakakagawa ng mga hindi tama. Lahat po tayo, araw-araw, merong binabago ang Diyos sa atin. At ano po kasi ito it is a process na hanggang ngayon, even as workers, are into that process. Yun nga po ang kagandahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pagka ikaw ang nag-aral nun, unang-una kang nililinis ng Diyos. Kaya thank you, Lord, din po talaga sa pag-aaral na ito. At tuwang-tuwa po ako dito sa discernment. Kasi alam nyo, meron po akong kitang na meaning niya na ang dali-dali niyang maintindihan. Discernment, sabi rito, describes a wise way of judging between things or a particularly perceptive way of seeing things. Dito na ako, wise way of judging between things. Kasi napakahalaga po nito.
araw-araw po, nahaharap tayo sa maraming choices na merong kinalaman kung ano ang magiging resulta ng maghapon mo. Araw-araw po yun. At ang gagawa po nun at pipili ay ikaw, hindi yung ibang tao para sa'yo. Ikaw po. Kaya kailangan na matutunan po natin ito. Kasi sabi niya, it is a wise way of judging between things. Now, when you make a choice, kailangan maging wise ka sa pagpili kung ano ang gagawin mo sa maghapon na yon. Natuwa po ako dito sa meaning na ito kasi yung discernment kasi, we can all be discerning mga kapatid, especially as Christians na araw-araw, babad ka sa salita ng Diyos. Ang sabi nga natin kahapon, may 3 pamamaraan kung bakit. Ask, hingin mo. Pangalawa, work at it. Spend in God's Word para ma-develop ito. And then, i-practice mo. Sabi nung iba, di ba sabi natin, practice makes perfect. But nobody's perfect daw, so why practice? So, i-discern mo kung kanino galing yung saying na yan. Sa beauty queen ba? Kanino ba galing yung saying na yon? So, yun yung wise way of judging between things. I-discern mo kung tama ba yung mga sinasabi na ganun. Ipagpapatuloy po natin ngayon. Dito po kasi, sa Romans 12 na ito, dinala po tayo ni San Pablo. Actually, it is a pivotal point. Pivotal, yung ikot. Dito yung turning point. Ganon, mga kapatid. This is the turning point of from knowing the truth to living the truth. Ito yung pivotal point nito. Kasi marami namang may alam eh. Ang dami ngang kung mag-quote ng scripture, ibang klase. Pero hanggat hindi ito na-apply sa buhay mo, hindi mo pa rin po yun masasabi na you are living with discernment, with wisdom, and with understanding. Kasi hindi mo pa siya na-experience. Oo, intellectual assent lang ang tawag doon, mga kapatid. Alam mo lang, nasa kaisipan mo lang. Pero hanggat hindi mo ito napapractice, hindi yun po yun masasabing karunungan sa pamumuhay. Ito po ang discernment na sinasabi ni Paul dito. He took us from the truth of the gospel to the living of the gospel. So, that's what discernment is really all about, mga kapatid. Keeping the truth and the doctrine of the word before us at sinasabi mo, this is how I need to live this life para maging act of worship siya kay Lord. So hanggat ang buhay mo ay hindi alinsunod sa salita ng Diyos, even if you offer it to God, it will not be acceptable. Kasi hindi po siya act of worship. Imagine, pwede ka palang walang sinasabi, pero nagwo-worship ka sa pamamagitan ng iyong mga aksyon or pamumuhay. So, a living sacrifice that is lived according to the Word of God is an act of worship. Ang galing hindi ka pa kumakanta, nagwo-worship ka na sa Panginoon kapag ang pamumuhay mo ay merong karunungan. So, how do you make sure na ang buhay mo ay with discernment? At dito na po nga natin pag-uusapan ang requirement of discernment. Actually, yung iba rito na-discuss na natin nung una. Pero unang-una po, discernment requires resistance. Okay? Discernment requires resistance. Anong ibig sabihin nito? Yung mas naunang mga verses na binasa natin, do not conform to this age or do not think as the world thinks. Ito po kasing present age natin is trying to shape us, mga kapatid. Hinuhubog po tayo ng ating henerasyon into something na
wala sa salita ng Diyos. Ang problema, do you know o do you recognize when this system or this age is trying to shape you? Yun ang minsan problema. Hindi natin nare-recognize when this system is trying to shape us. Sample, mga kapatid, yung media, di ba? Sinishape ka niyan into something Kailangan maging matalino ka sa pagtetest or pagpo-prove ng mga bagay. May ruleta ng umiikot. Okay? So, yung media, sinishape tayo nito. For example, ano ang lengguwahe na sikat ngayon? Nababasa ko yung change oil na yan. Ano bang ibig sabihin ng change oil? Oh, nababasa ko kasi lagi yan, pero hindi ko alam kung bakit. Sabi nga nila, naging trending daw yung change oil. Ha? Meron daw nagpaalam, magpapa-change oil lang. Yung pala, iba yung ginagawa. Ano daw? Change partner. Kaya daw bawal ang magpa-change oil ang mga lalaki. You see, mga kapatid, you have to recognize when the world is shaping you into something else or someone else. Kasi po, ang sistema ng mundo ay taliwas sa sistema ng kaharian ng Diyos. May mga Kristiyano ngayon na kung magsalita ay yung lengguwahe ng mga taga-mundo. Di ba? Merong maraming mga Christians, hindi naman po sinasabi ko na ang OA ko, Kasi minsan, nasasabi mo rin yung mga bagay na yun. Walay. Yung mga ganon. Kaninong lengguwahe yan, di ba? Ano ba yung, sabi? Yung mga ganon, di ba? Oo, ganern. Carry bells, yan, yung mga ganyan. Lengguwahe ng mundo Lengguwahe ng mundo. Tapos, minsan, Christians ang gumagamit din ito. Diba? We are all guilty of this. One way or another, nasasabi rin natin ito. So, ang sinasabi po rito, let us recognize. I-recognize natin kung sinishape ka nito into something else or someone else. Kailangan i-discern mo, mga kapatid. I-resist mo yon. For example din, dito na lang tayo sa pandemic. Ang media, alam niyo po ba na nag-stop kami ni pastor ng panonood ng news gabi-gabi? Kasi alam niyo po, matatakot ka kapag nanood ka ng news. Sabi ni pastor, pag nanonood kami, wala bang good news? Lagi na lang bang bad news? Kasi matatakot ka So, kailangan i-resist mo yung sistema na hinaharap sa'yo ng mundo para magkaroon ka nitong discernment. Otherwise, susunod ka na lang sa agos, mga kapatid. Tignan niyo po, yung fear na dinudulot ng mga napapanood po natin at naririnig natin ngayon, ibang klase. Samantalang kung titingin ka lang sa katotohanan sa mundo, maingat ka, hindi ka maingat, nagkaka-COVID ka. Takot ka, hindi ka takot, may posibilidad na magka-COVID ka. Ang dami nating nakikita na kung mag-alcohol, sobra. Di ba? Actually, kausap ka, ini-sprayan ka ng alcohol. Tapos, di ba, kapag ka makikipag-usap from afar, sasabihin, dito lang ako, hindi mo mababa ng sasakyan. Pero nagka-COVID. Meron namang mga tao na takot sila, kaya sobrang ingat nila. Yung fear nila,
ina-isolate na nila yung sarili nila from others, pero nagkaka-COVID. Ang discernment, papasok ngayon yon. It is the wise choice, no, of living your life. Kasi kung maingat ka rin naman at hindi ka maingat, may posibilidad na magka-COVID ka. Kung ikaw ay matalinong tao, pipiliin ko na yung hindi na ako natatakot. Di ba? Kasi parehas lang eh. Takot. Yes. So, hindi ko sinasabing huwag kayong mag-ingat. Ang sinasabi ko lang po, piliin nyo yung wise choice kung saan ka doon. Kasi tingnan mo, kung takot na takot ka, stressed out ka na, may posibilidad ka pa rin naman palang ma-COVID. Bakit hindi ka na lang dun sa hindi natatakot dahil nagtitiwala ka sa Diyos pero nag-iingat ka? Di ba? Na may posibilidad ka rin magkaroon. Like dito sa atin, sa Comfy. Nagkaroon din naman tayo kahit na tayo yung mga workers, hindi ba? So, piliin mo kung saan yung pinaka-wise choice na pwede kang mabuhay. And yung resistance na sinasabi ko na to, pag hindi ka umayon dun sa mundo, will bring rejection on your part. But it doesn't matter. It's your choice kung sino ang gusto mong i-please. Ang Diyos ba na pwedeng gawin ang lahat ng bagay sa'yo o ang tao na may limitasyon din? Piliin mo kung sino yung gusto mong i-please. Kasi kapag ka pinili mong i-please ang Diyos, i-reject ka ng mundo. Yun po talaga yun. And it's up to you kung sino ang mas matimbang sa'yo na dapat mong i-please sa buhay mo. Ikaw din po ang mamimili. But if you are wise, and if you want to live with discernment, susundin ko na kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa akin. Kasi po, discernment dies when we allow this age to shape our thinking. Discernment dies. Kasi pag sinyape ka ng thinking ng mundo, malilito ka na kung alin ang tama at totoo. Kasi ang daming pamamaraan para i-twist yung katotohanan. Kaya po, choosing to please God is choosing to reject and resist the world. But if you do, you will grow in this, yung discernment na pinag-uusapan natin. So, discernment requires resistance. Pangalawa, discernment requires renewal. Bukod dun sa renewing of the mind na pagbabago, ang sinasabi ko po ditong renewal ay continuation. Like for example, may kontrata ka tayong dalawa. Kung gusto mo pang magpatuloy ang ating relasyon, i-renew mo yung kontratang pinirmahan mo between us. Yun ang sinasabi ko po rito, that discernment requires renewal. Renewal po saan? A continual reclaiming of the truth of God's Word. Hindi po sapat na narinig mo ang salita ng Diyos once at natapos doon. Hindi po sapat na nagandahan ka dun sa salita ng Diyos at natouch ka. Ang sinasabi ko po ritong renewal, i-claim mo yung God's Word na yon and let it renew your mind. Another meaning ng renewal na pinag-uusapan natin dito. So renewal, continuation, ipagpatuloy mo. Araw-araw, gawin mo. Araw-araw, i-practice mo. Hindi change oil, change of mind. Ang galing ni Pastora. Naipasok niya yung trending ngayon na change oil. Hindi change oil, but change of mind. So, discernment requires renewal. Ibig sabihin, it is a continual process. Every day, the world will offer you things na mamimili ka. Pag pinili mo siya, malalayo ka sa Panginoon. Pag nireject mo siya, i-reject ka rin ng mundo. Araw-araw yan, mga kapatid. Pero kung I pray na na-touch ka sa Word of God, natuwa ka at natutunan mo siya, wag lamang tumigil ka doon. Every day, i-apply mo po siya. Like for example, itong pinag-uusapan nating discernment na ito. Di ba? Itong pinag-uusapan nating discernment na to. Narinig natin siya. Nagandahan tayo. Ang sabi natin, salamat sa pagtutuwid. Alam niyo po ba na yung pagkatuwa nyo yan ay hindi po matatapos yan dyan?
Kinabukasan, meron na namang i-offer. May sitwasyon na naman na darating sa iyo, napipiliin mo na naman. Sometimes, paulit-ulit lang yung sitwasyon na hinaharap sa atin ng mundo, iniiba lang niya ang pamamaraan, pero minsan nadadaya pa rin tayo. Kaya nga, everyday yun. Continual process po ito. Kaya, discernment requires renewal. So, we need to regularly reclaim the truth of God. Nagkasala ka, halimbawa, nag-struggle ka sa sin, i-confront mo yung sarili mo with the truth that you can live in victory because of what God has done for you. Remind yourself. Tapos halimbawa, nakagawa ka ng kasalanan, kinokondemn ka, i-remind mo yung sarili mo that there is no more condemnation sa mga na kay Kristo. Lalong-lalo na, pagka nagkasala ka, ang sabi, 1 John 1:9, ano mo lang, hingi mo lang ng tawad. Hindi ba? Mag-repent ka lang doon at patatawarin ka ng Diyos. So, everyday, i-reclaim mo yung kalagayan ng puso mo bago nagawa yung lahat ng mga yun sa'yo para hindi ka mawala. Kasi talaga pong ililigaw ka. So, it requires renewal. Renewal, yung pagpapatuloy ng kontrata. Third, discernment requires action. Action, mga kapatid. Ano tong action na to? Yung pagtetest natin, yung pagpuprove natin ng mga bagay-bagay. True discernment requires action that is based on accurate theology. Accurate theology, mga kapatid, ha? True discernment requires action that is based on accurate theology. Ano kung ibig sabihin po nito? The only way to grow in discernment po is to act on what God has made clear and what we already know based from His Word. Doon ka lamang, huwag kang lumihis doon, mga kapatid. Kasi inilahad na lahat ng Diyos sa atin kung ano ang tama. Nandito lahat sa salita ng Diyos. So, dapat lahat ng aksyon mo, lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, i-base mo doon sa inilahad na ng Diyos sa'yo at kung ano yung ginawa na niya para sa'yo. Huwag ka nang tumingin doon sa mga iba-iba pang pwede mong pagkuhanan ng paraan ng pamumuhay. Inilahad na lahat ng Diyos sa salita niya. Ang hirap po kasi sa atin, pag hindi natin magawa kung ano yung inilahad na ng Diyos na tamang pamamaraan ng pamumuhay, nagpo-formulate tayo ng sarili nating mga pamamaraan kung paano gawin at sabihin ang mga bagay-bagay na naglilid sa atin ng confusion. Kasi ikaw mismo, nililito mo yung sarili mo dahil ayaw mong sundin kung ano yung inilahad na ng Diyos. Kung ano lang ang yung magsusud sa sarili mo, yun lamang ang sinusunod natin. Kaya ang nangyayari, tayo rin ang naglilito sa sarili natin. Pag sinabi ng Diyos dito na magpatawad ka, huwag mong bigyan ng dahilan. Nasobra kasi yung ginawa sa akin yan. Ang sabi lang naman, magpatawad ka, wala namang sinabi. Pag magaang ang ginawa sa'yo, patawarin mo. Pag mabigat, wag mo. Wala pong ganun. Ang simple-simple lang ng sinabi ng Diyos. Kaya lang, hindi natin siya kasi magawa. O ayaw kasi natin siyang gawin. Kaya ang mangyayari, gagawa tayo ng ibang formula na merong justification at rationalization. Para naman kahit papano, masunod yung konting gusto natin. Doon tayo nagkakaproblema. So, discernment requires action. And discernment grows, mga kapatid, as we act on and obey what God has shown us. Pinakita na ng Diyos. Hindi lang niya sinabi, mga kapatid, ipinakita pa sa atin, iminuestra ng Diyos. Ipinamuhay ng Diyos kung papaano ang dapat din nating gawin. Nakalimutan ko kung saan yon. Sabi, God made us plain and simple, but we make ourselves complicated. Hindi ko lang alam kung saan, pero natatandaan ko. Hindi ko po ma-quote sa inyo kung saang part ng scripture, but sinabi po niya yon. Sige, hanapin ko. God made us plain and simple, ang sabi doon. But we make ourselves complicated. Sandali, beba.
Wait lang, beba. Meron ito oo. Scripture. Ecclesiastes 7:29. See? Sabi ko sa inyo Yan ang problema ko. Sabi ko sa inyo, meron Hindi ko alam kung saan. Ecclesiastes 7:29. God made us plain and simple, but we made ourselves very complicated. Kaya siya nagiging complicated, ayaw nating sundin yung sinasabi ng salita ng Diyos na plain and simple dahil hindi siya magsusut dun sa gusto natin. Sige, basahin natin. Ephesians 2:10. Ephesians 2 verse 10. Ang sabi po dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Pinrepare niya na beforehand. Nilaid niya na in front of us. Ang kailangan lang natin, walk in them. Ang sabi po dito. So, discernment requires action. Action, mga kapatid. When we fail to act on truth, discernment dies. Ulit. When we fail to act on truth, discernment dies. Just like faith without action is dead. So discernment dies when we fail to act on truth. Kaya kailangan ito ng aksyon. Sabi ni Bong. Take God at His word. At ipamuhay natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa Word of God, and we will grow in discernment. And lastly, discernment requires regeneration. Anong ibig sabihin nito? We can only be discerning when we understand the foundation of everything we believe is not in what we can do, but in what God has already done for us. Once na... Nawawala ako Ayun. Ang discernment requires regeneration, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin na ang foundation po ng lahat ng ating pinaniniwalaan at ang lahat ng pinaka-foundation of everything that we believe is not what we can do, but what God has already done. Kasi kapag ang ginawa mong foundation is what you can do, hindi pa rin po yun pamumuhay ng may karunungan. Kaya nga po kailangan natin ng wisdom of God Kasi on our own, wala tayo. Pero lagi nating pinipilit na tama ako. Kailangan ang gusto ko ang masusunod. Ewan ko ba kung ano yung natutunan nga po natin noon na I am the boss of me. Di ba? Parang tayo ang dapat na nasusunod. We can only be discerning as we live life in view of the mercies of God. Sa awat grasya lang po ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo nandito. Maganda ba ang buhay mo ngayon? Sa awa at grasya lang po yan ng Panginoon. Binago ka ba ng Diyos? Huwag kang magmayabang dahil yan ay sa awa at grasya lamang ng Panginoon. Kailangan mo ba ng tulong ngayon? Humingi ka kay Lord dahil ang kailangan mo ay ang awa at grasya ng Panginoon. Everything depends on God's mercies alone. Hindi po doon sa ano ang kaya nating gawin. Darating po ang panahon, mapupunta tayo sa sitwasyon na marirealize po natin na kahit anong meron ka at kahit na anong dunong mo, wala lahat magagawa yan. Kakailanganin mo ang mercies of God. At doon mo lang marirealize, ang tagal-tagal ko na palang nabubuhay ng sa sarili ko, hindi lang sa awa at grasya ng Panginoon. So, yun po ang requirement ng discernment. Parang ang dali,
Pero, bukas ba yan? Oo. So, mga kapatid, tignan po natin yung um, pinaka-wise na pamumuhay, yung pamumuhay with discernment, with wisdom, with understanding eh. Kasi parang meron pa rin naman sigurong room for mistake, pero naaano mo siya yung, kasi nga wala nga perfect, pero ang ganda nung namumuhay ka ng sample lang ng discernment, ng pamumuhay ng may karunungan. Sabi ng salita ng Diyos, kung meron kang sama ng loob sa ibang tao, sabi, iwanan mo muna yung iyong handog, pumunta ka doon sa kinasasamaan mo na, wait lang, babe. Kung meron kang alam na tao na may sama ng loob sa'yo, or pati ikaw na may kinasasamaan ka ng loob, iwanan mo muna yung iyong handog, pumunta ka doon at makipagkasundo ka muna. Anong implication nun? Before your offering can be acceptable, you have to do right muna, mga kapatid. So, living in sama ng loob, living in bitterness is not wise living. So, bakit mo pinagpapatuloy? Di ba? Bakit ka namumuhay ng merong ganun? So, ibig sabihin, nabubuhay ka ng walang karunungan. Masakit siyang marinig, mga kapatid. Pero kailangan po natin siyang madinig. Para nang sa ganun, mamili tayo at gumawa tayo ng aksyon. Tanggalin mo yung sama ng loob. Tanggalin mo yung bitterness. Otherwise, nabubuhay ka pa rin naman. Kasama mo pa rin kaming lahat. Kaya lang malungkot ka. Nakasimangot ka. Wala kang glow sa mukha. Wala! Akala mo lang meron, pero wala! Wala po. So, mamuhay tayo ng may karunungan. Alam mo na ang salita ng Diyos. Sabi, yung iba sasabihin, alam ko namang mali yan. Ayun naman pala eh. Bakit mo ginagawa? Sasabihin, pabayaan mo lang ako, darating din ang araw. Sayang ang panahon. Hindi mo nga alam kung buhay bukas, sabi ko kung buhay bukas ka pa. Hindi mo nga alam kung bukas, buhay ka pa. Ngayon, nalaman mo na, gawin mo na kapatid. Dito, aksyon, reclaim, i-reclaim mo. Pag sinabi mong i-reclaim, nawala siya. Di ba parang may reclamation area? Nire-reclaim mo. Akin yan dati. Kaya, i-reclaim mo. Ay, naku, mawawalan. I-reclaim mo, mga kapatid. Reclaim your right position in the Lord. Kasi kapag nabubuhay ka ng puro sama ng loob, puro hinagpis, puro hinanakit, nawala yung position mo. Nawala kasi yung right relationship mo kay Lord. Reclaim that position because in that position, doon mo po ma-experience yung life in all its fullness na sinasabi ng salita ng Diyos. Outside of that, I doubt kung yon ay may experience mo ba. Pero it's up to you. It's your choice. Oo, pero kung matalino kang tao, piliin mo na yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yan. Thank you, Lord. So bukas na po ang ating, ano yun, Beb? Culmination. Kaya, oo, abangan nyo si Pastor. Ikaw na. Siya na po magkukulminate bukas nitong ating Romans 12, 1 and 2. Ang ganda no mga kapatid, no? Kaya nga natutuwa ako. Oo nga. Si Lord kasi nga ang nag-aayos ng lahat ng bagay. Thank you, Lord. Yan. Ang sarap po kaya kapag ka nakakatuklas ka, para kang nakakatuklas ng mga kayamanan na hidden, di ba? Parang, ang daming kayamanan. Ganun pala yung damdamin nung, kaya pala yung yung in-example sa Word of God. Para kang nakakita ng treasure, tas tuwang-tuwa ka kasi nakahanap ka. Ganun pala yun, mga kapatid. Kaya parang na hyper ka. Oh, anong tuwalya?
Kanina kasi, nag-aaral. Nung naligo ako, nakalimutan ko kunin yung tuwalya ko. Nandun na ako sa loob, basa na ako. Sabi ko, Beb! Sabi ko gano'n, kasi dun siya sa kabilang, pagka nagsabay maligo dun sa kabila, para, to save time. Alam niyo, sasabihin ko pa lang, pagbukas ko ng gano'n, nakasabit na pala yung towel ko. Sabi ko, uy, ang lakas ng discernment. Kasi naliligo na ako, pagdaan niyang ganun papunta doon sa kabilang banyo, nakita niya yung towel ko nakasampay sa labas. Uy, hindi. Huwag kayong mag-wow. Wala akong almusal. Kasi hindi ako nag-aalmusal. Huwag din kayong mag-wow, wala siyang almusal kasi siya ang gumagawa ng almusal niya dahil nakag-aga niya magising. O yan. Thank you, Lord. Sa araw na ito, birthday mo na naman, Brother Emmanuel Magat. Ito si Brother Eman na anak ni Sister Tess Magat. Happy birthday, Sister Gigi Marciano. Sister G, happy birthday ng ating Marciano Prayer Group. Birthday din ngayon ni Joshua Mendoza ng ating Bustos, Bulacan. At, naku, happy anniversary sa ating Samal, Bataan. Naku, Sister Merly, I'm sorry po, hindi ko kayo nasagot kahapon dahil kami po ay nagsushooting. Wow! Shooting, parang si Maribik na, no? Huwag niyo akong tawagan, di ko kayo masasagot, nagsushooting ako. Abangan nyo po kasi yan, mga kapatid. Next week na po yan. Starting Tuesday na. Kaya abangan nyo po yan. Kasi sa totoo lang, hindi po yan biro-biro. Hindi po biro-biro yan. Diba? Pumapasok kami sa mga bagay na wala kaming kaalam-alam. Pero ang Diyos ang nag-equip sa lahat ng pangangailangan para maihatid po namin sa inyo ang gustong ipahatid ni Lord. So, happy anniversary po sa ating Bataan Prayer Group. At binabati ko sino ang nagpadala sa akin ng pangalan, Minister J? Tanyo? Oo. Teka, titignan ko yung binigay ni Minister Jerry. Ayan! Happy anniversary sa ating happy 6 years na? Ang bilis naman. Happy 6 years anniversary sa ating Bataan Outreach. Sa Malbataan, si Sister Marina, Brother Gary, Sister Julie, Sister Cristel, Sister Brenda, Sister Claudia, Sister Mean. Happy anniversary sa inyo. Sayang lang po at hindi kami pwedeng pumunta ngayon dyan. Si Brother Gary ay, kung hindi lang may hard lockdown, siguradong maghahanda yan si Brother Gary. I-reserve na lang natin, Brother Gary, pag pwede nang pumunta. Pupunta kami dyan. Hindi. Oo. Happy anniversary po sa inyo, mga kapatid. At magkikita rin po tayo. Huwag kayong mag-alala. Kaya, Sister Jam, batiin muna natin ang mga may birthday sa araw na to. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. Happy birthday and happy anniversary, mga kapatid. Dako na tayo ngayon sa ating memory verse of the week. Psalm 56 verse 3. Whenever I am afraid, I will trust in you. Para po yan sa inyo, mga kapatiran na nag-message na nag-positive po sa COVID. And we are all praying for you. Psalm 56 verse 3. Whenever I'm afraid, I will trust in you.
Thank you, Lord. Si Sister Virgie, may disclaimer agad. Ready na raw siya for the New Testament, but don't include me in the grand finals. Kasi kasama doon ang old old and new. Kaya, doon lamang siya sa New Testament. Okay yan, Sister Virgie. Thank you, Lord, yan. Alam niyo, meron nga tayong isang kapatiran nagkaroon din siya ng COVID. Sabi niya, ginamusta ko, okay na po ako, Sister Ree. Talagang, sabi niya, pinamemorize lang sa akin ni Lord ang Old and New Testament. Dahil nag-ano siya quarantine siya mag-isa. So, yun ang wise na pamumuhay. Kahit na may mga ganon, meron pa ring nakikita na pinapagawa ang Diyos sa kanila. At mas may wisdom kapag ginawa natin kung ano yung pinagagawa ni Lord sa atin. Okay. Tinitignan ko lang. Di ba si Sister Fritz, buti siya daw may breakfast. Nang inggit pa. Sorry kapatid, pero talagang I'm not a breakfast person. Pero kung ako'y nagbe-breakfast, I'm sure meron din. Oo. Actually, ginagawa naman niya ako. Talagang hindi po ako nagbe-breakfast. Ayan. Marami na rin naman ng mga nag-gain na. Sige. Sa Sunday, eto na yung ating, iba yung grand finals po natin, nabobotohan po ninyo sa Monday. Tama? Sa Monday kasi yung announcement At mga kapatid, tignan nyo, ayan o, may pinick up kahapon si Minister Andy. May nagbigay sa atin ng papremyo. Oo, kaya marami tayong sige, pakita natin. Ang layo ng pinanggalingan nito. Pinadala pa talaga dito yan, mga kapatid. Maraming salamat kay Sister Eileen. Ayan o. Ayan. Pwede bang i-mine ko na to? Ha? Yellow ka na naman. Ba't ang hirig mo ba lagi dyan, Butch? Ayan. Ayan po, pang shabu-shabu at pang samyup. Pinagsama sa isa. May soup ka sa gilid, tapos meron kong iniihaw. Yun Mine? I-mine na lang? Siguro yung isa, ibigay natin sa member. Yung isa sa worker. Oo. So, ang atin pong grand finals ay ganito. Di ba meron na po tayong mga qualifier? Hindi na sila magsasalita ulit. Iboboto nyo na lang, pero wag muna kayong bumoto ngayon. Sasabihin po namin kapag mag-start na yung botohan kasi hindi pa lahat Hanggang bukas na lang. So, Monday qualifier si Brother Butch. Tuesday qualifier ay si Sister Jam. Ang Thursday qualifier ay si Kuya Ernie at yung mabubunot natin ngayon at bukas. Tapos, sa Monday, bobotohan po natin yon. At ang pinakamaraming boto ang mananalo nung air fryer. Oo. Tapos ang susunod doon yung gas stove ba? Tapos meron pang ganyan. Tapos meron pang bag na long champ. Dalawa na ang grand finals sa member. Paano yung grand finals sa member? Hindi. Anong mechanics? Spin na ulit. Okay. Pipili lamang tayo. Kailangan walang mali, old and new rin, at saka may tono. Ganon din, Okay, tama. So, Monday na rin po yun. Tatawagan namin yung dalawang mananalo kasi meron siyang pang-samyup at meron siyang isang bag. Oo, yung binigay sa akin, Sister Vicky. Okay lang ha. Okay lang ha. Yung ibinigay mong bag sa akin, ipapapremyo ko dun sa grand finals ha. Kapatid ha, pwede ba? Thank you, Lord. Okay, so meron na rin grand finals. Tapos, sa Sunday, on Sunday, iba yun. Iba yung sa Sunday. Kasi may nagpadala ulit sa atin. Sa Sunday, family of 3. Ibig sabihin, sa isang pamilya, 3. Mag-submit po kayo ng names kung if you're up for it.
Kay Sister Jam. Workers lang. Sa workers lang daw yun sabi sa akin eh. So, kung gusto po ninyong sumali, ilagay nyo lang yung family name, tapos kung sino yung mabubunot at wala namang mali at nasabi lahat ng tatlo, automatically may cash prize ka na. Kasi may nagpadala. Oo. Tapos, meron pa. Ang gagawin natin para hindi lamang isa ang winner ng Family of Three, maganda kasi yun eh, parang collab, di ba? Collaboration of husband, wife, at saka ng children. Ang gagawin natin, ang gagawin namin doon, yung the rest ng pinadala mo ay bibili tayo nung malalaking sabon. Syempre, yun ang ginagawa natin lagi-lagi eh. Maglaba, di ba? Ibibili natin ng malaking sabon para hindi lang isang pamilya ang may manalo. Pero yung cash, isa lang yon, yun na talaga yon. Pinaka-grand na yon. Tapos meron pa tayong mga pamimigay. Mag-ampon. Sabi ni Tane, mag-ampon. Pwede rin siguro kumuha tayo sa mga single ng isang winner. Payag ba kayo doon? Lugi daw kasi sila. O ganito na lang, doon sa walang family na aabot ng 3, maglagay din tayo ng isang bunutan. O, tas isang bunutan, fair natin ha. Gusto lahat kasali, no? So, maglagay ng pangalan ng mga singles at mga husband and wife lang na walang pang third party. 2,000. Oo. Tapos yung mga malalaking sabon at mga malalaking yan, yun ang gagawin natin. Okay. Tawagin na natin ngayon ang ating qualifier for, anong araw ngayon? Friday! Friday qualifier! Ay, nako. Ready to. Tuwing dumadaan ako sa bahay nila, nagpa-practice siya. Alam mo na kung sino ka. Oo, umaapila nga ito sa botohan eh. Kasi kulang daw ang botante niya. Ay, disqualified na. Ang tagal. 4, 3, 2, tumakbo. Sige. Tawag muna tayo sa member. Pagbigyan na natin at gusto niyang manalo. Hindi siya papayag na wala yung kanyang Dito muna po tayo sa ating mga kapatiran sa labas. Siyempre, ang indomitable Sister Tina Aguilar ng Isabela. Si Sister Au de las Alas na finally. Si Minister Ed Galietes, si Sister Lita Saraspe, at si Sister Virgie Samante. Okay, wala na bang humabol? Meron, may humabol. Wala na, Minister Jerry, tapos na. Matagal ka kasi. Hindi, mamaya na. Tawagin kita ulit. Hello po, Ninang Linda. Si Ninang Linda Lavilla ay nasa Amerika na. Oo. Kaya hello po, Ninang Linda. Napapanood kita. Okay. Sino pa ang nadagdag? Ay, ang isa pang indomitable persistent, Sister Glo Garcia. Game na. Ready na daw sila. Ayun! Taga Isabela. Sister Tina from Isabela. Okay. Tawagin natin si Sister Tina from Isabela. Ay, sorry, Tina, hinahanap ko.
Hindi nga pala Tina ang kanyang ano. Oo nga. Sister Tina. Hi, good morning, Sister Tina. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Mga kapatiran natin from Isabela. Bati naman kayo, Sister Tina. Hey, hello po. Thank you, Lord. Mag-share lang po ako, pwede? Sige, sige, Kasi sige. ako natutuwa. Natutuwa po ako kasi, di ba kamamatay po ng tita ko. Tapos, yung isang pinsan ko po nag-positive. Nag-positive po siya sa COVID. Okay. Pero, ang pinagpapasalamat ko po talaga kay Lord, ano po ako, close contact ako. Tapos, yung nag-bless po dun sa tita ko nung libing, positive COVID na matay. Oh. Tapos ako pa rin yung close contact. Oho. Pero yun nga po yung sinasabi niyo kanina si Sria na, hindi po talaga ako nag-worry. Amen. Talagang kay Lord lang po. Okay, wala naman po ako nararamdaman. Bahala na si Lord. Kasi po, sabi nga po nila magpa-swab. Pero nag-home quarantine po ako. Naka-home quarantine po kami ngayon. Kung hindi ko po masabit kasi napakabuti talaga ni Lord. Dahil yung pinsan ko po, nung itinakbo ko po dun sa hospital, talaga ako po yung close contact niya. Sinamahan ko po siya dun from morning hanggang 12 midnight nung February 12. At ayun po, thank you Lord at okay na po siya. Hindi na po siya naka-oxygen. Hindi na rin po siya nahihirapan huminga. Inaantay na lang po matapos yung quarantine niya para makalabas na po siya. Kilala niyo po yun, yung pinsan ko po, di ba tatlo po kami kumakanta, yung pong isa, si Frances. Siya po yung nag-positive. Pero okay Opo. na siya, Sister Teens. Okay na. Opo, nanginginig po ako. Dahil tuwang-tuwa po talaga ako dahil napakabuti talaga ni Lord sa amin. Amen, amen. Thank At you, Lord. pinapalakas niya kami palagi. Yun po, thank you Lord. Amen. Thank you Lord. Ayan. Ano yan? Natutuwa sa kagalakan. Amen. Thank you, Ayan, Lord ready po. ka na, Sister Teens? Yeah, ready na po. Okay. Julian. Meron pa akong -1. Okay. Uy, may -1. Opo. Ilocano song po ito. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First Chronicles, Second Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Isaiah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malachi, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrew, James, First and Second Peter, First John, Second John, Third John, Jude, Revelation. Thank you, Lord. Yay! Ang galing naman! Finally, may nagpamulinawen. Congratulations, Sister Teens! At minsan pa napatunayan mo na ang Diyos ay more than the vaccine. Hindi ko sinasabi pong wag magpa-vaccine at bawal ang vaccine. Ang vaccine ay maganda, pero you have to recognize the supremacy of God. Supremacy even sa vaccine. Kaya yung protection natin,
minsan lang po kasi natutuon tayo dun sa ibang proteksyon. Pero ang greatest protection natin ay ang Panginoon. At minsan mo pang napatunayan yan. Parehas tayong napatunayan yan. Even in close contact with positive person, in-spare tayo ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord, Sister Teens. God bless you and congratulations. Papadala na lang namin ang iyong prize. Bye-bye. Kanta ka ulit. Kanta ka ulit ha. Padala ka ulit ha. Ay, ganon? Sige, ilalagay natin. God bless. Bye-bye. Okay. Yan po si Sister Tina ng ating Pangasinan. Ay, mali. Isabela. Isabela Outreach. Ang layo pa, no? Pero ang galing, no? Walang lag. Ni wala ngang late, no? Mas malayo, mas maganda. Ilocano, Pamulinawin. Oo, may alam kaya akong Ilocano. Nagdakkel tibuksit mo. Ito, Mr. Jerry, lika. Oo, lika. Dito, urong kang konti. Alika, sandali, lapit ka. Tas tayo ka muna. Nagdakkel tibuksit mo. Sige. Ito na po yung kay Minister Jerry. Tignan natin kung siya ang magiging qualifier ng ating Friday. Pasok ka naman ng konti. Salamat po, Brother Arnold. Good morning po, mga kapatid. Good morning, Jesus. Guluhin nyo nga siya. Nanggugulo yan pagka meron dito. Mga kapatid, don't forget po, Brother Jerry sa butuhan. Yung mga amiga-amiga natin dyan. Yan ay kung hindi ka magkakamali. Okay. Lord, wala pong mali. In Jesus' name, amen. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, First and Second Samuel, First and Second Kings, First and Second Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, Matthew, Mark, Luke, and John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First and Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, and James. First and Second Peter, First and Second, Third John, Joe. Revelation. Boto niyo po, Brother Jerry. Thank you, Lord. Sabi ko sa inyo pinractice niya talagang mabuti yan. Tuwing umaga, pag ganyan, talaga nagpa-practice siya. Pero mautak siya. May pause yung kanyang tono. Di ba?
Kanya-kanyang strategy yan, di ba? Oo. Ba't di kayo nag-post? Bakit kayo hindi nag-post? Dapat nilagyan nyo. Si Mama Chet, dapat pag nakalimutan niya, nilagyan na ng yeah. Di ba? Yeah. Nang tagal daw kasi ng post ni Mama Chet, halatang halata na. O yan, ang ating qualifier ng Friday ay si Mr. Jerry. Oo, ano yan? Ite-text kayo niyan, naghahanap ng botante yan. Ayan po. So meron na tayo. Isa na lang bukas, after tomorrow, sasabihin namin sa inyo kapag you can now start voting, mga kapatid. Di ba? Naliligayahan tayo and at the same time, di ba? Nagkakaroon tayo ng yung benefit natin doon, yung na-memorize natin. Oo. At the same time, natututo tayong lahat. Thank you, Lord. Okay, dako na ngayon tayo sa ating new song of the week. Yung pa rin yun, si Minister Jerry pa rin. Siguro kaya pinili niya tong linggo na to, no? Pinilit niya na siya yung new song ngayon linggo kasi nangangampanya ka lang. Wise nga. Ayun ang may discernment. Tinalo kayo sa discernment ni Minister Jerry. Kaya ang new song po natin by Minister Jerry, How I Love Your Law. At antabayanan niyo po yung ating susunod na lesson. Your commandment is with me all the time and make me wiser than my enemies. I understand more than all my teacher because I meditate your instructions. I have greater wisdom than those who are wrong because I obey your command. I have avoided all evil conduct because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord. I have not neglected your instructions. You yourself are my teacher. I gain wisdom from your law, and so I hate bad conduct. How sweet the taste of your instructions, sweeter even than honey. I understand more than all my teachers because I want to obey your word. I think about all day long, how I love your Lord, 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 how I love your Lord.
more precious than gold, more beautiful than diamond, sweeter even than honey. How I love your law, 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 how I love your law. Good morning. Good morning, Jesus. Amen. Hallelujah. Ang payat natin, Minister Dodi. Parang kayo lang po, Pastor. Nako naman. Hindi, parehas tayo. Ikaw din, nagbabawas na eh. Wala na yung ano mo, Wala na pong Daxil Diboxit. Wala na. Gusto niyong malaman, sige brother, dudes, tayo. Talagang nawala na yung tiyan mo. Tayo. Mas lumiit po kayo, Pastor. Hindi na, tayo. Tanyo, walang tiyan, no? Nagbabawas na yan. Alright. Ha? Hinigit ko po paloob. Batiin mo naman yung ating mga comfy family. Thank you, Lord. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa lahat po ng ating mga kapatiran, North, East, West, and South. Si ano nga pala, nagpapabati, Pastor. Sino? Si Brother Jerome. Jerome. Ng Pulilan, Bulacan. Ay, Brother Jerome. Request po niya yun eh. Oo, thank you sa alam ko na ang mga kapatiran sa Bulacan ay yung ating worship center. Merong diyan, merong magandang pagpapala ang Panginoon Diyos. Alam mo kung ano? Ano po, Pastor? Di ba dahil sa medyo matagal-tagal na at medyo umulan, bumagyo, alam mo yung sa likod natin magkakaroon yung Heart's Desire ni Sandy. Apo. Kasi di ba parang yung medyo siyempre na wear and tear naman yung ating lugar doon sa worship center. Magkakaroon ng riff-raff. Kala ko po swimming pool. Doon sa likod kasi Opo, may river, tubig di kasi ba? doon, opo. Di pagka nagkaroon na ng, sabi nga ni Brother Benny, malapit na yung sa worship center, yung riff-raff. Sabi ni Minister Sandy, yun ang kanyang heart's desire. At yun na, the will of the Lord is carried out. At yun, at maaayos yung ating, hindi lang yun sa ating worship center, pati yung mga nandun sa may ilog, di ba, mapapaayos. Hallelujah. Doon din sa San Pablo, Oo, Brother Tons, Sister Ayan. Kumusta po Tess, kayo? thank you at sa yung ating worship center. Tsaka lahat din, Brother Ali, Opo, tsaka sa yung San Nasugbo, sa Mendez, si Minister Ed, Minister sila Pastor Romy, nandun, Sa yung Kalo, opo. Gelido, Yung ating pag-aaral, Minister Dodi, sinimulan natin yung yung will of God. Kasi napakahalaga na tayong lahat na mga Kristiyano, una, yung siguro in a form of a question. Kasi living in accordance with the will of God is discerning our everyday life in accordance with the Word of God. Kaya siguro, imbis na question na maitanong ko sa ating mga kapatiran kung are you living in accordance with the will of God, instead of that question, sabihin ko na lang na live in the will of God. Paano bang makakapamuhay sa living in the will of God? Of course, kanina nga, panayang napapasigaw ako dun sa lesson kasi nakaka-excite na habang tinatalakay ni Sister Ria, sabi ko nga, lagi niyang pinagkadiin-diinan, maging wise.
magdasal muna tayo, Minister Doti. Opo. Ikaw na. Okay. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dakila naming Ama sa langit, muli po, maraming salamat po sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito, sa oras na ito, na muli kami po ay naririto ngayon, gamitin po ninyo bilang instrumento, tagapagsalita po ninyo at ang inyong kalooban po ay patuloy na maganap sa aming buhay. At ganun din po, wala pong ibang maluwalhati kundi kayo lamang po. Pagkaloob niyo po ang karunungan sa amin. In Jesus' name, Amen. Amen. Tuloy mo na, Minister Dodi, yung word ni Lord sa will of God. Ano? Praise God. Thank you, Lord. Una po sa lahat, nais ko po munang basahin ang aklat ng Epeso, chapter 5 ng Ephesians, verse 17. Isang talata lang po. Ganito po ang nasasaad. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Yan. Thank you, Lord. So, una po sa lahat, ito po kasing Ephesians ay sulat ni San Pablo, mga kapatid. At ito po ay bahagi lamang ng kanyang exhortations. Nagsimula po kasi siya sa chapter 4 at hanggang dito nga po ay hinihikayat niya ang lahat ng mga believers ng Ephesians at maging sa panahon din natin ngayon na lagi nating i-recognize ang will of God. Actually, mula chapter 1 hanggang chapter 6, talagang binanggit niya ang tungkol sa God's will. Doon sa chapter 1 nga, verse 1, sa verse 5, sa verse 9, at saka sa verse 11. At nabanggit din niya hanggang chapter 6, sa verse 6. So patunay lamang po na ang nais ni San Pablo ay maunawaan ng lahat ng mananampalataya na ang kalooban ng Diyos ay dapat na maganap. At pagka sinabing will of God kasi, ito rin po yung plano ng ating Panginoong Diyos na alam kong pinagdadasal nating lahat. Ngayon na tayo ay mga Kristiyano na. Kasi Pastor Alex, nung una po, hindi ko rin naman alam yung ano ba yung will of God. Nalaman ko lang din po yun, yung kalooban ng Diyos nang napunta ako rito. Nabasa ko ang salita ng Diyos at yung mga aral na pinagkakalob sa atin. Ang kalooban ng Diyos ay siyempre yung plano niya na masunod din sa ating buhay. Bagamat tayo po ay nagdadasal kung ano yung naisin ng puso natin, pero lagi nating isinasaalang-alang yung kalooban ng Diyos ang dapat na maganap sa ating buhay. Kaya binigyan ko lang po ng konting intro yung sulat na ito ni San Pablo kasi sabi po doon sa pamagat, mamuhay kayo bilang mga taong naliwanagan. Kaya very harsh yung verse 5 kung babasahin sa Tagalog. Kaya nga hindi ko binasa sa Tagalog. Pero sabi ni Sister Ria kanina, kailangan marinig nyo eh. Di ba? Kailangan marinig natin. Bagamat minsan masakit pakinggan, pero kailangan marinig natin. Kasi sabi, mga hangal. Ayan, nagulat. Nawala po kasi yung Nawala po tayo, Pastor Alex. Ilang segundo lang. Oh. Nawala? Nawala po. Nung sinabi ko mga hangal, biglang lumabas po. Ayun po nangyari. So, Teka muna. Ay, Gulat hindi, po teka ako, muna. nawala tayo, Hindi, Pastor Alex. and sa Bible kasi, Opo. yung sa English, sabi doon, yung wag foolish. Opo. Sa Tagalog, hangal. Meron pong ibang version, yung ibang salita, yung unwise. O yun. So, Opo. kailangan na live as wise people na who understand the will of God. Meron palang mga unwise. Opo. Yun nga yung foolish. So, dalawa ang sinasabihan dito. Pero, tayo yung mga wise. Amen. Meron tayong discernment
at meron tayong wisdom na regalo ng banal na Espiritu Santo, kaya nalalaman natin ang will of God because it is the written word of God, and by God's grace, yung tulong ng banal na Espiritu Santo para ipaunawa sa atin ang salita ng Diyos, at nandyan yung grasya niya para maipamuhay, hindi ba? Opo. Tinignan ko sa pagkakasulat yung understand sa Greek. Sa Greek ay Suniemi. Suniemi. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, to grasp, to perceive, see with the mind, and comprehend. So, para ikaw ay maging wise na tao, kailangan you understand the will of God, which is the written word of God, at kailangan nating maipamuhay sa awat grasya at tulong ng banal na Espiritu Santo. Di ba, Minister Opo. Dodi? Oo. Kaya nga po ang sabi doon ito yung nais ng Diyos na tayo ay makasunod sa kanyang panuntunan at gawin po natin kung ano ang tama. Nauna pong sinabi yung Romans 12 na atin pong pinag-aaralan po ngayon na kailangan na ma-demonstrate natin kung ano po yung mabuti, ano yung ganap, at kung ano yung nakalulugod sa ating Panginoon. Kanina si Sister Ria paulit-ulit yung tungkol sa present day. Opo. Kaya tayo kailangan mamuhay ng merong understanding. Doon sa verse 16, gusto mong basahin? Opo, sa verse 16 ng Ephesians sa chapter 5, mga kapatid. Sa wikang Tagalog po, ganito po ang mababasa natin. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Ayun. So sabi kasi ni Sister Ria, yung panahon natin ngayon ay evil days. Kaya tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na mamuhay tayo ng merong wisdom, hindi ba? Opo. Amen. Hallelujah. Kaya po, Pastor Alex, yung pag sinabing will of God, actually, hindi na nga po ito hidden kasi na-reveal na po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kasi pwedeng tinatanong pa rin ng iba ngayon, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos? Parang katulad ko po nung araw, hindi ko nga po alam. Kaya salamat sa Diyos kasi hindi ito hidden. Ito ay na-reveal na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya alam na po natin ngayon. Oh, sabi nga ni Sister Ria kanina, yung standards o standard ng mundo, sineshape yung mga tao. Opo. Kasi andyan yung, siyempre, ang dalawang molding factor ng tao, yung environment tsaka heredity. Kaya kapag sa bahay pa lamang ay hindi nasimulan ng mga magulang na merong salita ng Diyos. Awit 127 nga na Opo. the center of our home, the center of our work ay dapat yung inception of the Word of God. Kaya paglabas naman, andyan yung environment, andyan yung school, andyan nga yung sabi ni Sister Ria, yung media. Ang sabi ko nga, ang dami naman mabubuting balita kasi pagka nanood ka ng news, ang pinapatronize na napapansin ko ng mga tao, sa news lagi ang bumebenta yung sex and violence. Parang yun ang nakikita ko na doon nagkikater lagi. Merong pinatay, may sinaksak, may ganito, merong na-rape. So puro pag tinignan mo, parang ang mababalitaan mo. Although na nagkakaroon tayo sa current events on what is happening in the world, but Christians, although we are in this world, but we are not of this world. Kaya nga itong gospel na ating inihahayag, we must, sabi nga doon sa John 8:31-32 na yung knowledge of the Word of God, ito yung, if you are really my disciples, you will know the truth and the truth will set you free. Opo. Kaya kahit na dinidefine ng mundo ang truth, doon pa rin tayo sa objective truth, which is the Word of God. That should be our guiding principles and discerned by the Spirit and empowered by the Spirit for us to obey the will of God. Diba, Minister Dodi? Opo. Kaya kailangan po talaga alamin
yung Word of God. Ayan, ha? Tsaka kailangan din maging sensitive tayo doon sa leadership of the Holy Spirit. Naalala mo ba yan? Yung sabi doon, be filled with the Holy... Tuloy mo, Minister, Sa chapter 5 po, hanggang in 18. sa 18 po, ganito naman po ang mababasa natin. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Ayun, Minister Dodi, yun ang isa sa pamamaraan, knowledge of the Word of God, living in accordance with the will of God, the truths of the Word of God, which is objective, not circumstantial or situational, which is defined by the world, but it must be objective, which is the Word of God, that is truth, and we should live by it. And of course, being sensitive with the leadership of the Holy Spirit, meaning to say, be filled with the Holy Spirit. Opo. Yan, Amen. ha? Sa Amen. Galatians chapter 5 po, Pakibasa mo yung nga. tayo po ay pangunahan, patnubayan ng banal na Espiritu Santo. Basahin ko po dito sa aklat po ng Galatia, Kabanata 5, dito po sa talatang, tingnan po natin, sa 22. Ito na po yung bunga. Subalit ang bunga ng Espiritu ay ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan at katapatan. Meron pa pong isang talata na nagsasabi na tayo po ay mamuhay ayon sa patnubay ng banal na Espiritu Santo, sapagkat ito po ay yung sinasabing helper. Yun po yung tumutulong sa atin para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Amen. Sa John, John 14:26, Opo, ha? 14:26. Alam mo, Minister Dodi, meron diyang binanggit na pamumuhay sa mundo. At parang, ang sabi kasi doon, do not be drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. Basahin ko sandali, Minister Opo. Dodi, Opo, Pastor. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Alam niyo ba yung salitang debauchery later on, ha? Instead, be filled with the Holy Spirit. O instead, be filled with the Spirit. Ang mga tayo, by God's grace, we have accepted our Lord Jesus Christ. Nagkaroon tayo nung sinasabi kaninang regeneration, change of nature, hindi change oil. Nagkaroon din tayo ng justification, change of our standing. At nagkaroon din tayo ng adoption, change of position. And now, we have a changed lives. Ang changed lives ay may discernment at ang buhay niya is led by the Holy Spirit at ang kanyang pamumuhay ay biblically based. Ngayon dito, merong babala, yung drunkenness. Alam mo ba na bakit parang bagang napakabigat nitong parang do not get drunk with wine, which leads to debauchery. Alam mo, Minister, ang ginagawa ng drunkenness sa mga tao, una, ano yan, dangerous sa sarili mo yun. Diba? Kasi temple tayo ng Holy Spirit. Nung araw ba na malakas ka bang uminom? Eksakto lang po, Pastor. Tamang pagka nalasing makulit din po. Pagka, ang drunkenness dito ay huwag gagawin. Itakwil kasi leads to debauchery. Ano ba yung debauchery? Okay, ganito. Ang debauchery ay indulgence sa sensual pleasure. Debauchery, tignan nyo to ha. Di ba pagka nalasing ka, sinisira mo yung atay mo. Maraming sisirain sa katawan mo. Opo, sa katawan. Pagka ikaw ay umiinom ng alak, wawasakin yung
Ito, templo ng Holy Spirit. Hindi lang yon. Minsan, apektado yung mga nakapaligid sa iyo. Opo. Dahil minsan magwawala ka, minsan may makakaaway ka. Hindi lang Nagiging yun. matapang po, Pastor. Nagiging matapang. Gusto makipag-away. Pwede. So, oo. Kaya dito, pamumuhay ito sa unwise living ito. At yung sensual indulgence sa sensual pleasure, kasi pagka nagiinuman na, makikita mo, di ba, sa mga kumikutitap na mga ilaw, o andun na lahat ng mga mangyayaring kasamaan. Kasi ang tawag doon sa binasa mo, yung works of the flesh, Apo. nagkakaroon tuloy ng wild party. At dyan na nabubunga yung tinatawag na indulgence sa sensual pleasure, paglasing na. Kaya ang daming nahuhuli ng demonyo sa inuman. Di ba? Ang dami. Tapos andyan na lahat yung, ayun na nga, indulgence sa sensual pleasure. Pero meron namang pag ikaw ay filled with the Holy Spirit, may bunga, di ba, Minister? yung, Gusto mong i-share sa kanila yung bunga nito? Thank you, Lord. Yun na nga po, kasi pagka binalikan po natin yung dating buhay, madalas kong naririnig sa aking sister wife, mabuti na lang naging worker ka, no? Kasi naisishare ko naman po talaga sa kanya yung kung papaano yung dating buhay na maraming bisyo at parang imposible na ito na ngayon yung kalagayan ko at alam din niya ng aking mga kapatid. Although hindi naman ganun ka yung word po na medyo parang may term po na sinasabi diyan, malala. Pero naging bihag din po ng bisyo. Kaya yung bunga ng Espiritu ng Diyos na ito na nga po, siyempre yung pagbabago ng buhay natin na tayo po ay hindi na doon sa mga bagay na salaman. Ngayon po ay nasa paglakad tayo sa pamumuhay ng Espiritu ng Diyos po. Amen. Ang tawag dyan nga ay yung regeneration. Apo. Ito yung metanoeo, yung sa Romans 12 na halos isang linggo na nating pinag-uusapan. Pero dalawang bagay ang mahalaga dito sa renewing of the mind. Kasi metanoia o metanoeo, ibig sabihin niyan yung meta, change, or after. So, pag sinabing renewing of your mind, you have repented dun sa old life and you serve the Lord. Ayun. So, ilang degrees yun ang sinasabi natin na magte-turn about ka. 180 degrees po, Pastor. 180 ba yan? Opo. Oo. Kung dati-rati, ang buhay natin ay nandun sa kadiliman, ngayon tayo namumuhay na sa liwanag. Opo. At meron akong nakitang 3 traits dito na being filled with the Holy Spirit. Gusto mong ituloy? Opo. Itong sa Chapter 18 5 po. hanggang 20 na ba yan? Sige. Sige 3 po. traits to eh. Yan. Sa Ephesians 5 verse 18 po, no, sa Tagalog po, huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira yan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sa verse 19, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos, sa Ama, dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan, merong 3 traits dyan, Minister Opo. Dodi, mga kapatiran, ang isang taong puspos ng Espiritu Santo. Una, meron siyang singing spirit. Ayan.
Alam mo ba itong meron tayong awitin dito, meron ka bang naalalang awitin tungkol sa doing God's will? Meron po yung ano, Sige nga. sa Tagalog po, Sige. kumikilos ang Diyos Sige, sa buhay very ko. ko. Okay. At Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kalooban niya ang siyang nasusunod. Salita niya'y nagpapalakas, ako'y walang takot. kumikilos ang Diyos sa buhay ko. One more time, Minister Dodi. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Kalooban niya ang siyang nasusunod. Salita niya'y nagpapalakas, ako'y walang takot. Kumikilos ang Diyos sa buhay ko. English. God is working on me to do His will. God is working on me to do His will. His word sustains and delivers me from fear to faith. God is working on me to do His will. Ayan. Lagi yang merong ang bunga o ang trait ng filled with the Spirit of God ayon doon sa ating lesson na inilahad ng Panginoon Diyos, meron siyang singing spirit. Meron pa, alam mo, ikaw ba makukuha mo yung pangalawang espiritu dito sa binasa mo? May kanta rin dyan eh. Ano po, Pastor? Oh, ito. Yung pangalawa dyan, yung thankful spirit. Oo, meron ka ba diyang awitin sa pasasalamat? Pasasalamat kasi. Salamat. Hindi, yung thankful ka talaga. Ano ba yung? I thank you, Lord, with I all thank my you. heart. Ayan, amen. Natatandaan mo yung mga awitin ng mami, no? Opo. Sige, ikaw na mauna. I thank you, Lord, with all my heart and soul. I thank you, Lord, with all my heart and soul. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord. I thank you, Lord, with all my heart and soul. Ay, thank you, Lord. Parang nasolo ko po, Pastor. Hindi, parang si Michael. Ano po? Michael, ano po? Hindi, kasi si Minister Dodi, wala siyang kumpiyansa, pero yung boses niya, yung quality, kakaiba eh. Ngayon, pag pinaulit ko, out of tune na yan, mako-conscious. Po, nagkakamali po si Minister Arnold kasi. Amen. Kasi yung inawit mo kanina, alam mo, pag ni-review mo ito, kasi yun yung nasa puso mo na talagang nagpapasalamat ka kay Lord, di ba? Yung pinaka-latest na gusto mong ipagpasalamat kay Lord. Kasi if you are filled with the Spirit and the leadership of the Holy Spirit in your life, meron kang singing spirit at punong-puno ka ng pasasalamat sa Diyos. Ano yung gustong-gusto mong ilahad sa lahat ng tao ngayon na ipagpapasalamat mo kay Lord? Maraming dapat ipagpasalamat talaga, Pastor Alex. Pero sabi niyo nga po, yung pinaka-latest, doon pa rin po naman talaga sa kalusugan. Amen. Kasi thank you Lord, kasi ito na nga po yung aking katawan. Nung nagkasakit ako, talagang pumayat din po nga ako, pero nararamdaman ko po ngayon, gumagana uli ako sa pagkain.
Kaya medyo lumaki uli ako. Pero yun nga, lagi ko rin pong sinasabi sa kanila, sa aking pamilya, matuwa kayo kapag ka normal yung kilos ko, yung hindi ako nahihilo, hindi ako, yung para bang, kasi madalas pagka ganun po yung aking pakiramdam, maski si Sister Venus ay nag-aalala rin, nakikita ko sa kanila, pati yung mga bata. Kaya salamat sa Diyos dahil maski nga yung paglalaro ng linggo, ako'y nabibiro nila. Napapansin po, bakit pag linggo, mas malakas kaya parang wala ka namang nararamdaman. Sabi ko, baka yun nga nagpapalakas sa akin yung makapaglaro. Thank you Lord, kasi inobserbahan ko rin naman po, kasi sabi ko sa kanila, bakit ko pipilitin kung masama pakiramdam ko? Ibig sabihin, kung makapaglaro man ako, okay yung pakiramdam ko. Pero kung hindi po, siyempre, hinto din po ako. Amen. Okay. So sabi nga lagi natin na health is wealth. So, temple tayo ng Holy Spirit. Huwag natin lagyan ng kung ano-anong substance na which is detrimental to our body. Kailangan be filled with the Holy Spirit. At yan naman ay sa ating continuous obedience to Christ. At by God's grace kasi, we love the law. We love to obey the law, not for anything else. Kasi there are times na maraming motivation in obeying the will of God. Pero the only motivation that should prevail is you love. Kasi minsan, you obey because you will receive something. Sometimes you obey because you have done so many things, so on and so forth. No. We don't have to, or you don't want to, or I have to, but we must be on the highest level of obedience. We love to obey the law. At isa na lang, Minister. Tatlo kasi yung traits dito. Yung pangatlo is submissive and respectful spirit. Yan ang kailangan ng mga regenerated believers. If you are born of the Spirit, kasi there are times na sa akala mo lang, pero deep inside your heart and in your mind ay merong iba naman, then God is a knower ng ating buong pagkatao. So, be submissive and respectful sa anumang kinapapalooban nating ministry. By God's grace, meron tayong kanya-kanyang Christian community sa ating workplace, sa ating bahay. So, di ba sabi nga sa Ephesians 5:21 na yung mutual respect sa bawat isa in accordance sa ating Panginoon Diyos, and be respectful, mga kapatid. There are times na nangyayari rin sa mga Christian community na mas maraming criticism, mas marami dissension, envy, divisiveness, selfishness. Tayong mga Lord, di ba, si Lord nga naparito to seek and save the lost. So, tayo rin, yun din, no? So, walang sarili, by God's grace, Amen, Minister Dodi. Opo, amen. Pastor. Hallelujah. Mga kapatid, glory to God. We will see you tomorrow. Okay, let us pray. Thank you, Lord. Hallelujah. Be led by the Spirit. Be obedient to the will of God, which is written in His, the revelation of God, which is the Word of God. And let us imitate our Lord Jesus Christ, an example for all of us as Christian. Kaya natin because we understand, we have the knowledge sa Word of God, we can discern the wisdom we receive from above. Let us be in the situation of James 1:5 at let us practice this life na doing the will of God in our lives. Thank you, Lord, sa pagpapalang salita mo na aming buhay. At ito'y
naunawaan, pinauunawa sa aming lahat at lahat po ng aming napakinggan by God's grace, kayo po ang nagbibigay ng kalakasan para maisapamuhay. Thank you, Lord. Glory to God. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us God bless po, all, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the